Mas lalong nananabik ngayon ang lahat ng mga fans ng Golden State Warriors, na may magandang simula na nangunguna ngayon sa Western Conference na may record na 11-3. Matagumpay ang ginawang galaw ni Coach Steve Kerr, lalong-lalo na nakinuha itong si Buddy Hield. Maganda ngayon ang chemistry ng Splash Body at nahihirapan nga dito ang mga kalaban. Hindi mapagkaila na naging masama nga ang kampanya ng Warriors noong nakaraang season at tila ngayon parang bumabawi na, isa sila ngayon sa kinakakatakutan na koponan. Bukod sa splash body na ito at sa bagsik ni Draymond Green, isa sa nagpapatibay sa kanila itong mga batang manlalaro ng Warriors na sina Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski, Moses Moody at Trayce Jackson-Davis, na pinaniniwalaan na magiging susunod na mamumuno sa Warriors kung sakaling magre-retiro na sina Stephen Curry at Draymond Green. Patuloy na umaangat ang mga batang ito sa paglalaro, naging swabe ang kanilang ambag kaya ngayon nangunguna sila sa Western Conference. Ngunit sa kabila ng kanilang mainit na simula, maaari pa ring magdagdag ang Warriors ng mas maraming talento na manlalaro, ibig sabihin may kakayahan sila na kumuha pa ng manlalaro na maaasahan. Nagkaroon sila ng mga alingaw-ngaw tungkol kina Jimmy Butler at Giannis Antetokounmpo, ngunit ang pagkuha ng isa sa mga superstar na iyon ay magbibigay sa kanila ng masakit na kapalit. Isa sa mga ito dahil malalagas o mawawala ang mga batang future star player ng Warriors. Ngunit ito talaga ang pinakamalupit ngayon para sa Warriors dahil may kakayahan silang makakuha ng maaasahan na manlalaro na hindi mawawala ang mga batang player na ito, may kakayahan sila na makuha si Brandon Ingram mula sa New Orleans Pelicans. Si Ingram ay naging paksa ng mga alingaw-ngaw ng kalakalan sa offseason dahil sa ayaw ng New Orleans na bigyan siya ng extension na gusto niya. Ang dating second overall pick ay magiging free agent pagkatapos ng season, kaya may posibilidad na ililipat siya bago ang deadline. Kung kukunin talaga ng Warriors si Brandon Ingram, 3 player ang mawawala sa Warriors, maaaring ipadala ng Warriors sina Andrew Wiggins, Kevon Looney at Lindy Waters II sa Pelicans kapalit ni Brandon Ingram. Malaking pabor ito para sa Warriors kung sakali dahil si Ingram ay naging mas mahusay na scorer ngayong season kaysa kay Andrew Wiggins. Sa katunayan si Brandon Ingram ngayon ay may average na 23.2 points at 5.9 rebounds at 5.3 assists. Habang patuloy ngayon na kulilat ang Philadelphia 76ers, tila sinuntok sila ngayon ng kamalasan, biruin nyo naman kasi 2-12 ngayon ang kanilang record. Ang pagpasok sa kanila ni Paul George ay pinaniniwalaan na magbibigay sana ng daan patungo sa kampyonato, at bubuo ng chemistry sa tabi ni Joel Embiid at Tyrese Maxey. Ngunit sa kasamaang palad 3 ngayon sila ang tinamaan ng injury. Una nakaligtaan ni Joel Embiid ang mahabang laro dahil nga sa kanyang iniindan na injury, at pagkatapos sinundan naman ni Paul George na na-injury din sa kanyang tuhod, at sinundan naman ito ni Tyrese Maxey na nagkaroon din ng injury. Malaki sana ang maiitulong ng rising star na ito, ngunit tila minalas talaga ang Sixers na naging sabay-sabay na magkaroon ng injury ang kanilang mga star player. Hanggang ngayon wala pa ring balita kung kailan magsasama ang Big Three na ito sa paglalaro, masakit ito para sa Sixers sa kanilang masamang simula. Malaki sana ang expectation ng mga fans sa Big Three na ito, ngunit tila naging baliktad na ang pangyayari dahil sa mga injury na natatamo. Sa ngayon si Paul George ay may average lamang sa season na ito para sa Sixers ng 14.9 points, 5.4 rebounds at 4.8 assists sa kanyang 38.3% field goal at 27.8% na nagmula naman sa 3-point shot. Mababa yan kung iisipin para sa isang Paul George.